Here we go. Let me lift you up. We'll go right to the top. Let the sun come up. Together we can fly. All our hearts collide. Stay here by my side. I say we jump, we fly, we reach out to the sky. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. We're gonna fly high, be alive. Yeah. We're gonna fly high, be alive. We're gonna fly high, be alive. Good morning, everybody! Today is a very special day. 13th episode na natin. At saka, ibig sabihin, natapos natin ang one season. Exacto! Yes! So, maraming salamat po sa aming mga televiewers at saka sa mga growing fans ng Be Alive from Apari to Holo. Tama ba yun? Apari to Holo? At maraming salamat din sa lahat ng mga nagbigay ng mga kwento nila sa atin. Those who shared their beautiful and amazing stories with us. At sa mga doktor din po natin, Tita Maggie, who are always willing to support our program. Sama-sama po natin naabot ang tagumpay. Alam mo, Susan, nakakatuwa talaga. We are constantly receiving feedback through email, texts, and calls about people taking Laminine. Parang nagkaroon ng Laminine revolution over the country. Oo, ibang klase talaga. Just recently, meron pang tumawag sa atin na over 1,000 people ang nag-register to attend lang a meeting sa Dumaguete City. Naku, Ana, hindi lang sa Dumaguete, pati sa Bohol, sa Ilocos, no? At saka ang dami pang hospital tumatawag sa akin. Ay, correct. Alam mo, sabi, ang dami daw pinanganak na ang pangalan ay Laminine. And Susan, sasabihin na ba natin sa audience at televiewers natin ang good news? Ang sabi? Mamaya na, para surprise. Para surprise naman sa mga televiewers natin. Alam niyo po, mahal na mahal ko po ang show natin. Kasi you cannot imagine how happy I am and the gratification. Yun pong satisfaction na naibibigay na sa opisina araw-araw ang mga dumarating. Para pong ospital na eh. Pero pagka po, mga after 3 weeks, bumabalik po sila na ang sisigla na nila at may mga kwentong sari-sarili na binibigay nila at sinishare. And today, as our season ends, we will give you hope. Once more, as we discuss the number of one illness na kinakatakutan ng marami. Statistics shows that the Philippines has the highest rate of breast cancer in Asia. Wow, can you believe that, Ana? Oo. 8 out of 10. Yes. Grabe talaga. 8 out of 10 women will get cysts, lumps, or even breast cancer. Totoo yan. No? Okay, every day is a story of perseverance and faith because it is every day that we are faced with an uncertain tomorrow. Oo nga, you never know kung kailan po tayo magkakasakit, di ba? So let's conquer every day with optimism. At kaya po, nandito kami para po mabigyan kayo ng hope and show you ways of dealing with sickness and prevention through alternative and natural ways. Panoorin po natin ang kwento ni Josephine Rosauro. Ako po ay si Josephine Rosauro. Ako po ay nagkaroon ng bukol. Ayaw ko nang humantong na mauoperahan pa po dahil dumanas na po ako ng operasyon. Noong December, tataka ako bakit namumula na yung nipples ko. At nagbabayulit na yung pinaka-line niya doon sa nipples. Matagal na po yung bukol na yung 2008 pa po. Maliit lang siya. Kaso lang hindi ko ginagalaw.
Maraming nagpayo sa akin na ipa-check ko raw, ipa-biopsy. Hindi po. Ayaw ko na. Pinabayaan ko lang po. Para sa akin po, handa na po ako kung anong mangyayari sa akin. Pero ang iniisip ko naman, hindi ko na ipapagalaw. Ngayon, may nakapagkwento sa asawa ko na subukan daw mo ng laminine. Sinubukan muna po namin. Nung nagtik ako ng laminine, 1 week lang, parang unti-unti siyang lumiliit. After 1 month, wala na. Nagpunta yung asawa ko dito kasi nagtatanong ako bakit makirot. Parang naopera ako na makirot. Ang sabi ng asawa ko, ganyan daw talaga po. Mawawala din yan after 1 week. Totoo naman po. Ngayon, masaya ako po dahil wala na yung bukol eh. Nung nakuha ko yung mammogram result na halos nawala ng malitik, masayang-masaya na po ako. When we come back, we will give you our doctors. Bibigyan po nila tayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa breast cancer. Be alive! We'll be right back! Fly high, be alive. Welcome, doctors. Doctors, ayon sa kwento ni Josephine Rosario, yung nipples daw niya were turning purple na. Ito ba yung mga signs at senyales ng breast cancer? Marami tayong mga senyales kung nagkakaroon ka ng breast cancer. Yung isa nga dito, kadalasan ang nangyayari, may nakakapangbukol yung babae o merong lumalabas na discharge na tinatawag, meron ding pain or kuminsan parang namamaga na rin yung nipple. Baka ganun yung halos nangyari sa kanya. Pag ganon, kailangan talaga magpatingin ka na rin sa doktor mo pag merong kang ganong mga sintomas. Saka di ba, doktora, when you have symptoms of a breast cancer, nagsisimula yan sa cyst, di ba? Dapat hindi binabiopsy yan kung nasa loob ng katawan, kailangan tanggalin muna. Isn't it true? Actually po, meron pong mga ibang paraan. Yung self-examination, at around 20 years old, you do your self-breast exam. And then, recommended 20 to 30 years old, every 3 years, clinical breast exam. Yun yung sinasabing done by a clinician, done by a doctor. Pero pag if you're above 40, every year, dapat nagpapa-clinical breast exam ka. And then, your doctor will recommend kung magpapamammogram ka, or meron tayong tinatawag na mga babaeng at risk, yung pwedeng nasa genes or may mga risk factor na parang mas prone sila magkaroon ng breast cancer. Doon nagkakaroon ng attention or mas madalas na pagpa-check up with their breast. Yung bang mas maliit ang breast, mas prone, o yung mas malaki, o walang rule? It doesn't really matter whether it's small or large. The risk factor is on both. Either it's because of your age, the family background, or sa race. Pero doctor, bakit nasa statistics ngayon that the Filipina woman has the highest incidence now of breast cancer? Simply because of 3 factors. Their propensity to alcohol. Second is their aggressiveness on sex. And then the third is the food or the dietary habits. May nabasa din po ako na there is breast cancer also for male. It doesn't mean na women lang ang nagkakaroon ng breast cancer. So, pero mas marami lang talaga ang sa babae than in male. Pero hindi porke lalaki kayo, hindi kayo magkakaroon. So, pag meron din kayong nararamdamang sintomas na katulad ng sinabi ko, patingin na rin kayo kahit lalaki kayo. Actually, doctors, I had an experience with a cyst, no? I am diabetic, so siyempre, pag diabetic ho tayo, prone ho tayo sa mga sakit din. Every year without fail, kasi ang dami ko ng kaibigan may breast cancer, siguro mga 5. Yung mga talagang malapit din sa akin, no? Every year napapamammogram ako. And then after that, sabi sa akin ng doktor, in 6 months time, magpapa-opera ka na, kasi yun yung mga tipong cyst na pag left unattended, yun ang nagiging cancerous. Si Tita Maggie, kinulit-kulit ako, mag-take daw ako ng laminine. Sabi ko, ano na naman ito, di ba? So, okay, try lang, di ba? I took the laminine not for the bukol, but for my diabetes. So, 6 months later, I went back to the hospital. Sabi ng surgeon ko, we're already pinpoint yung coordinates ng bukol.
para maitanggal na natin, no? So I went to the hospital, ultrasound yung technician pa lang nandoon. Sabi niya, ma'am, pwede natin intayin yung doktor kasi parang medyo hazy, no? Tapos dumating yung doktor, the doctor was trying to locate it also. No? Sabi niya, are you sure you had a cyst? I said, yes, doctor. Dala ko yung dati kong recommendation ng surgeon. Sabi niya, I cannot find it. Laging sa ulit-ulit ni Susan na sinasabi sa lahat ng naging show natin na pinakamaganda is bago ka pa magkaroon ng cancer, maglaminayin ka na nang mai-prevent. Can you imagine yung sa akin, naghanda na po ako ng magkano para dun sa operasyon. Hindi ko natuloy dahil sa laminay. Amino acid, it decreases cell oxidation. And then second, on your case, what probably happened is it aids in the elimination of the toxic ammonia in the form of nitrogen. Yun yung nakatunaw doon sa breast lump. Kaya yun ang kagandahan po ng Laminin is because they're very profound on addressing breast cancers and prostate cancers. Yung mga ibang cancer, walang mga symptoms until it's already stage 3 or 4. So, I guess, like Susan was saying, maganda yung Laminin for prevention kasi tumutulong na sa mga stem cells mo na hindi mo alam. Ano po yung pinakamagandang case na na-handle? Yung pasyente namin sa Kalibo, when I first met her, she has a non-Hodgkin's lymphoma. The size this big. And what the distributors there in Aklan did is that they pitch in that they make it a point na every week merong isang box yung may non-Hodgkin's lymphoma. Ganun naman sa probinsya, tulong-tulungan. And then when I went back there to do a presentation, there was this lady sitting in the front and she keeps on smiling. Sabi ko, may sayad siguro itong babae. Itong ngiti ng ngiti sa akin, hindi ko siya kilala. And then after the presentation, she approached me. Sabi niya, Doc, hindi mo ako natatandaan. Sabi ko, hindi po eh. Sorry. Ako ho yung merong non-Hodgkin's lymphoma. I go, what? Ano nangyari? Kasi maliit na lang, bukol na lang eh. And that was the most profound na naghihintay pa rin siya na mapuntahan siguro sa next season, mapupuntahan siya ng Be Alive to talaga may before and after picture and medical diagnosis. Napakaganda. Masyadong malakas ang bulong-bulungan tungkol po sa stem cell. I would like to reiterate, this is not a stem cell therapy. This is a cell repair kit or a cell repair mechanism that is totally unique because the world has not seen this before. Tayo pa lang po ang meron dito sa Philippines and it addressed a lot of health issues from A to Z. Napanood niyo po yung ibang mga episodes. Wala pong mawawala sa inyo kung susubukan nyo. Huwag po kayong matatakot dahil hindi po ito galing sa katawan ng tao, hindi ito galing sa embryo, hindi ito galing sa umbilical cord, at lalong hindi galing sa ovine or bovine. This is a fertilized avian egg extract and this has been present since 1929 pa. Hindi pa po tayo pinapanganak, ginagamit na po ito sa pag-address sa lahat ng klase ng cancer ni Dr. John Davidson. And we're so lucky because Ma'am Susan Barlin, through Forever Rich Philippines and Life Farm Global Network, was able to bring it here to the Philippines para pakinabangan po ng mga Pilipino. Dr. Rhea, any phenomenal case that you have encountered since you have been introducing Laminin? When I discovered Laminin, my main purpose is for my family. My father is a doctor and I have a neurologist brother. So I'm always looking for something that could help the health of my family. But then I was amazed that while aiming for it, yung mga kaibigan ko na na-introducean ko ng Laminin, kakaiba yung feedback sa akin. And then it made me wonder, ano kayang meron dito na maganda ang resulta. So, I made a research on my own. Ang kinaganda lang dito, nagulat ako dahil fibroblast growth factor siya. Kasi karamihan ng naririnig ko sa market, alam naman po natin, there's nothing wrong with taking herbal product. But then, I was so amazed at this fibroblast growth factor. And then, when I started my research, mas lalo akong natuwa kasi fibroblast growth factor, as I've said before, all our cells, almost all our somatic cells and stem cell has a receptor for fibroblast growth factor. Ibig sabihin, it has a purpose kung bakit siya ginawa. Meron siyang patutunguhan sa katawan ng tao. And one thing pa, yung amino acid, vitamins and minerals. So sa isip-isip ko,
what more can I ask for? So, Lamine has clinical studies, not just testimonials. And then, I started giving it to a lot of people. Ang pinaka-phenomenal sa akin that really made me cry is a nurse for operation na siya. Total abdominal hysterectomy, salpingo o operectomy. Kung baka tatanggalin ng matres ang baryo niya, I don't know kung it can really turn up the events 360 na hindi ka maoperahan. Pero you have nothing to lose when you take Lamine. Walang mawawala sa iyo, ma'am, sabi ko. So, she called me after a month. Sabi niya, Doctor, I am here in Davao. I just had my ultrasound. Sabi ko, nagulat ako kasi umiiyak siya. Sabi niya, you know what, Doc, sabi niya, ang tagal-tagal kong in-ultrasound. Sabi niya, bakit po? Yung ooperahan nila sa akin dapat, nawala. Wow. You know, Doc, sabi niya, kung andito ka lang sa harap ko, mayayakap kita. Wow. And ang sabi ng doktor niya, you know what happened to you, Ma'am Kaeria? A miracle just happened to you. Sabi ko, God works in a lot of ways, maybe through Lamine, through us. Kaya kung mahal niyo yung mga katabi niyo ngayon, pamilya niyo, kapitbahay niyo, lahat po ng, ako po sabi ko nga, I could talk about Lamine for the whole day. I've researched on it, I've seen the miracle of helping a lot of people. Why not take a try? Why not take a shot? You have nothing to lose. Maraming salamat po sa ating mga doktor. Dr. Rhea, nangingiyak-ngiyak pa siya habang nagkikwento. Si Dr. Fruto naman, pakasutil, pero maraming salamat po, Doktor. Salamat po sa lahat ng ating mga distributors, Ana, no? Kasi talagang masigasig sila na mag-share ng Lamine sa lahat po ng sulok ng Pilipinas. Kay Tita Maggie, kay Ana, sa aming mga staff, sa ating mga crew, at sa GMA7, of course, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na maibahagi namin sa buong Pilipinas ang miracle of life na Lamine. At para po doon sa nalalayuan sa Manila, marami po tayong mga branches sa Cebu, sa Calamba, sa Santa Rosa, at sa Bacolod. At tumawag lang po kayo sa opisina para malaman po ang numero ng ating mga centers at saka mga branches para po makuha nyo ang telepono at saka mga oras ng training at product presentation. And to our supporters, Aquabest, salamat. And katulad ng lagi kong sinasabi, Ana, it's almost a sin, it's almost a crime to keep Lamine a secret and not to try Lamine. And of course, also, not to be alive. Pero kung nag-uusap po tayo ngayon ng season ender, huwag po kayong malulungkot dahil pagbalik po namin, meron pong sorpresa ang isang babaeng napakaganda para sa ating lahat. Babalik po ang Be Alive. We're gonna fly high, be alive. Welcome back. For the past 13 weeks, we have been showing you stories about hope, about faith, about courage, about strength, about God's healing hands upon our lives. Today, we want to pay tribute to the woman whose vision and mission has touched so many lives and given hope to so many people. Kung hindi po dahil sa kanya, maaari pong hindi nakarating ang Lamine sa bansa natin. Malaking pasasalamat po natin lahat sa isang babaeng tinatanaw nating ina at haligi ng Forever Rich Philippines Incorporated. Tinuturing siya na isang Melchora Aquino na may dugong Gabriela Silang, whose passion and conviction to help humanity knows no bounds or limits. Maraming salamat sa kanyang walang kapaguran sa pagtulong sa sambayanang Pilipino. Mga kaibigan, si Susan Barlin po. Napakarami pong magandang nangyari mula po noong March 2011. Mag-iisang taon na mula nung dinala natin ang Lamine dito sa Pilipinas. Kung minsan hindi ka panipaniwala kung ano po ang mga iba't ibang uring tao na dumarating sa opisina. Papasalamat, humihingi ng tulong at nakikita namin kung saan nagsimula. Mula noong dati silang may karamdaman at tapos naging happy story na. And lalo na nga noong inilabas na ang Be Alive.
at talagang lahat po ng sulok ng Pilipinas, no? Maraming tumatawag, nakakataba ng puso, parang mission accomplished. And I know, wala pa po sa kalingkingan ng Pilipinas ang pwedeng nating matulungan. It's very rewarding, pero siyempre maraming challenges. Bawat isang tao na natutulungan ng produkto ay sulit po. At the end of the day, uuwi kami kasama lahat ng mga empleyado na kahit pagod na pagod silang lahat, pati yung mga distributor natin, natutuwa sila na talagang hindi ho pangkaraniwang negosyo to. Talagang parang mission na talaga. Itong March ang ating anniversary and ang naging concentration ng first year, ayun talagang may mga karamdaman. Hindi lang ito para sa may karamdaman. Huwag ho natin hintayin na magkaroon tayo ng karamdaman. Ito pong produktong ito ay para po maiwasan na magkaroon tayo ng karamdaman. Dapat mag-umpisa na ho kayo ng preventive, no? And kung gusto nyo rin magpaganda, tignan nyo po ako. Kung makikita nyo nung una, pumayat po ako. Nakita nyo naman ho, to see is to believe, no? Maraming magagawa talaga yung Lami 9. Nag-iimbita rin po kami ng mga distributor dahil po hindi po namin kayang abutin ang 95 million Filipinos from Apari to Holo. Samahan niyo po kami na ipamalita at abutin ang lahat ng Pilipino na may sakit, may karamdaman, walang sakit, ayaw magkasakit, at yung nangangailangan na may karagdagang kita. It's so simple po. At saka talagang hindi po kayo mapapahiya sa produkto dahil talagang it works. Satisfaction guaranteed. Who is Susan Barlin? Then and now, no? Susan Barlin continues to be strong and to be a role model to others na sana po maipakita ko na kung nakayanan ko, kaya nyo rin po. At huwag ho tayong bibigay kaagad. Kung naniniwala kayo sa ipinaglalaban ninyo, ituloy nyo po. Huwag po kayong manghina ng loob at wala pong dahilan para kayo ay umiyak na lang at umupo sa isang sulok para kaawaan nyo ang sarili nyo. Gusto po ni Susan Barlin ngayon na hindi lang sa makapagbigay ng sagot sa inyong karamdaman, maaring sa physical, emotional, mental, o financial, no? Ang gusto ko sana ay through Lami 9, no? Ma-inspire kayo. Hindi ho ninyo kailangan maging mayaman, hindi nyo ho kailangan maging babae, lalaki. Wala kong pinipili ang paggawa ng mabuti. At noon pong nag-umpisa kami, intention lang po at salita ang inumpisahan kong ibigay sa inyo. Ngayon po, marami na po ang makakapagbigay sa inyo ng testimonial na talagang totoo po yung sinasabi namin. At totoo po na ang produkto ay maganda. At pumunta po kayo sa opisina, you will meet many people who can attest at makakapagpatibay po na talagang lahat po ng mga nasa opisina, pareho lang po ng puso katulad ko. Gusto pong tumulong. Magmula sa aking mga empleyado, magmula po sa production natin, pati po GMA7, ang ating mga doctors dito sa Philippines at mga medical professions, and even government officials and military officials and members, they do have an open mind. Keeping an open mind means that you really want to explore anything that would serve who you are serving. I salute you. And I invite many of the others who have not encountered yet or come across the product. When I do something, I don't do it small, I do it big. So, abangan nyo po because we plan a major roadshow from the north to the south of the Philippines ng Be Alive to bring to you Lami 9. What I want most is to touch every Filipino's heart and let them experience what I experience, the joy of giving. How it can be so gratifying po. Napakasarap po ng tumulong. Napakasarap po ng maglingkod. At kung magkakasama tayo, malaki po ang magagawa natin para sa bansa natin Pilipinas. And it's time to be alive. Fly high, Philippines! Baka naman it's time na sabihin mo na sa mga audience natin kung ano yung special news mo at surprise sa kanilang lahat. Oo nga naman, Susan. Ngayon na.
Ngayon na. Now na. Okay. Well, hindi po mapigilan dahil talagang the response is and the requests are really abundant, no? Talaga ang dami pong requests and hindi ko po kayo mahindian. How can we say no? Of course. So, meron po tayong second season. Yes! Susan, bago tayo magpaalam, we want to ask the wind beneath your wings to give you a special gift. Wings. This is Leon Cat. And we also have all the leaders of Forever Rich Philippines Incorporated. Yes. We also want to thank all the staff of Be Alive team, yung ating crew members, and the staff also of Forever Rich Philippines. Dahil kung wala rin po sila, hindi na natin magagawa yung gusto natin mangyari. So, abangan po ninyo. Ang second season po natin is full of surprises. Napakaganda po. Mas gagandahan po namin at mayroon pa pong karagdagan na mga episode, hindi lang po sa kalusugan, kundi po sa kabuhayan. So, we're working hard. Kami nila Direk, Ana, Miss Maggie, and our staff and my leaders are going to give you a much, much better second season of Fly High! Be Alive would like to thank the following: